Kumusta po kayo, Sir Casper? Maraming salamat po at ang aking kwento na ang nakasala ngayon. Napakasaya ko po. Maging ang nanay at tatay ko ay excited na ring mapakinggan sa channel mo. Ako po si Irene. Tunay na pangalan ko po yan. Taga rito po ako sa bayan ng Bataan. Hindi ko na lamang po babanggitin ang aming lugar para na rin sa aming kaligtasan. I mean, yung pinakabaryo. Ang angka ng aking ina, lahat po nandito sa Bataan. Ang aking ama naman ay isang alagad ng batas at panganay sa magkakapatid. Kaya siyang nakamana ng bahay na antigo ng aking lolo. Ang aking kwento ay patungkol sa namanang bahay at lupa ng itay ko. Pag-aari ito ng lolo ko. At ayon sa itay, may hiwaga ang 2 kwarto nito sa itaas. At may misteryo itong nakatago. At konektado ito sa lolo ko. Ipapaalam ko po sa inyo na totoo ang mga elemento at ang mga portal nila. Papasok at palabas ng mundo natin. Lahat po iyon ay totoo. Imumulat ko kayo sa katotohanan na namumuhay sila kasama natin sa araw-araw. Noong una ay ayaw daw ng aking ina na dito kami manirahan sa bahay na namana ng itay. Hindi daw kasi siya komportable. Mas gusto daw niya ay sa bagong bahay. Hindi naman po sa pagmamayabang. Hindi po kasi kami mahirap. May kaya po kami sa buhay. May negosyo po kami dito sa Bataan. At may malawak na mga lupain. May mga pera din po kami sa bangko. At namulat akong may kaya na kami sa buhay. Isa po yon sa dahilan kaya maraming galit sa pamilya ko. Ewan ko kung naiinggit ba o basta di ko maalala. May kaya po kasi ang angka namin, lalo na ang lolo ko. Yun po ang pagkakaalam ko. Kaya sinabi ng aking ina na baka naman pwedeng magbahay kami ng sarili at ibenta na lamang namin ang bahay ng lolo ko. Pero ayaw pumayag ng aking ama. Doon na daw kasi siya lumaki at sanay na siya sa loob ng bahay namin. Ayaw niyang manirahan sa ibang bahay at sinabi rin ng itay ko na hindi naman daw namin mauunawaan kung sasabihin niya ang katotohanan. Balang araw daw ay malalaman din namin ang totoong dahilan. Wala namang nagawa ang inay at lagi man niyang pinipilit na pag-iusapan ng itay. Pero bigo ang aking inay at hindi na lang ito magsasalita dahil alam niyang hindi na magbabago pa ang desisyon ng itay ko. Pero alam ko na may itinatago sa amin ng aking itay. Napakalaki kasi ng bahay namin, Sir Casper. Ito ay up and down at antigo na. Ang mga kagamitan lang namin ang mga bago. Pero ang buong kabahayan, antigo lahat. Mahilig ding magkoleksyon ng lolo ko ng mga antigong vase. Hindi daw alam ng itay saan nabili ng lolo ko yon. Noon daw nabubuhay ang lolo ko. Makikita na lang ni itay na may nakadisplay na sa itaas ng bahay nila. Nagugulat na lang daw silang magkakapatid kung saan idinadaan ng lolo ko ang mga antigong vase na halos ang iba ay kasing laki na ng tao. At mga koleksyon itong kagamitan na para daw galing ba sa ibang bansa. Mula nga daw noon, kumalat na sa partido ng inay ang mga kagamitan ng lolo ko. Hanggang hindi na maiwasan na husgahan kami ng ilang kabarangay namin na madudumi ang isipan. Kesyo nga daw ang lolo ko may lahing engkanto at taga-kabilang dimensyon. Noong taong iyon, kukonti ba daw ang kabahayan sa lugar namin, pero ang lolo daw ang kayamanan. Nakapagpatayo nga daw ang lolo ng malaking bahay at taong 1970.
Tinitingala daw ang lolo dahil siya ang pinakamayaman sa lugar na yon. May mga nagpipilit pa daw na malaman ang pinagmulan ng lolo. Pero pagkaharap na daw ang lolo, nalilimutan nila ang kanilang itatanong. Ang asawa naman daw ng lolo ay tahimik lamang at galing din sa may kaya ding pamilya naman. Ang kayamanan daw ng lola ay malawak na lupain. Hindi ko na naabutan ang aking lola. Maliit pa daw ako noon nang mamatay ito sa panganganak. Dahil noon daw, kahit mayamang pamilya ka o sa mahirap ka, sa komadrona daw nanganganak ang mga buntis. Hanggang lumaki na nga ang magkakapatid ng itay at nagkapamilya na nga ang mga tiyuhin at ibang tiyahin ko. At dahil pamilyado na ang lahat, binigay na daw ni lolo ng mana ang 4 na magkakapatid. Ayaw daw ng lolo na may lalamang at ayaw din nito na mag-aaway ang kanyang mga anak. Kaya pantay-pantay ang mana ng mga ito. At dahil ang itay ang alagad ng batas at panganay, naramdaman siguro ng lolo na siya ang kayang mag-alaga ng bahay niya. At isa pa ang bunso daw nila ay hindi daw kayang tumira sa bahay na iyon. Akang taga daw ang mga kabarangay nila noon kasi yumaman kaagad ang mga tiyuhin ko at sa ibang lugar na nirahan. Hindi daw makapaniwala ang mga kakilala namin kung saan nakuha ng pera ang lolo ko. Ang sabi naman ng itay, sinadya daw ng kanyang mga kapatid na lumayo. Dahil hiyang-hiya na daw sila sa tanong ng mga kabarangay nila. Sa ibang lugar nga naman, walang makakakilala sa kanila. At kahit madami silang pera, ay walang magtatanong. Kaya sa inyo, baka may dayo sa inyo na maraming pera. Baka galing sa engkanto yan, di joke lang. Kwento pa ng itay, kadalapit at daing ng kanyang mga kapatid, kahit daw ilang milyon pa ang binibigay ng lolo ko. Basta daw ang lagi nitong bilin sa mga tiyo ko. Alam daw ng lolo ko pag ginamit sa masama ang perang binibigay niya. Mapapahiya kayo sa mga tao pag ang perang ibinibigay ko sa inyo ay gagamitin niyo sa sugal at sa iba pang iligal na pamamaraan. Alam ko lahat ang inyong ginagawa at kung sa luho ng apo ko at manugang, pumapayag ako. Pero kung maglilihim kayo sa akin, paparusahan ko kayo. Saad daw ng lolo ko. Kaya takot na takot daw ang mga tiyuhin ko. Kaya naman sunod sa luho ang mga tiyahin at pinsan ko. Marami ang naiinggit sa kanila at ang ibang tao, ginagawan sila ng masama. Ilang magnanakaw na daw sa bahay ng mga tiyuhin ko ang nakapasok at pinagnakawan sila. Pero kwento ng kapatid ng itay, lahat tumatakbo palabas ng bahay nila na halos mabaliw sa takot. Sinabi na lang daw ng lolo ko na wag nang magtanong at siya lang ang nakakaalam sa lahat. Kaya nakasanayan na daw ng mga tiyuhin ko ang ganoong senaryo. Kaya payapa silang namumuhay kahit nasa ibang lugar ang mga ito. Aaminin ko, gayon din ang nangyayari sa buhay namin. Tandang-tanda ko pa noon, bata pa ako. Siguro nasa edad 10 lang siguro. Binala kaming hold upin ng 2 lalaki na nakakotse. Dahil siguro alam nila na naniningil kami ng upa ng aming apartment. Naglalakad kami ng inay at malapit na kami sa bahay. Hindi na namin inabala pa ang driver namin. Total, malapit lang naman ang aming paupahan sa aming bahay. Kaya nalalakad lang namin ang inay. Hanggang sa may tumigil sa amin sa harapan na isang kotse. At agad na hinablot ang bag ng inay. Pero nagtaka kami at agad nitong nabitawan ang bag ng inay. At agad nagpaharurot patakbo ng kotse papalayo. Bakit kaya anak? Anong kinakatakutan ng lalaki? Wala naman tayong kasama kundi tayo lang 2. Pagtataka ng inay noon. At ako naman dahil bata pa, hindi ko rin maipaliwanag kung bakit.
Para bang may nakitang lalaki sa likuran namin na kakaiba at takot na takot ito. Kahit bukas na ang third eye ko noon, hindi ko pa kayang pag-aralan ang paggamit nito. Kaya kung may makita man ako noon, hindi ko na lang binibigyan ng pansin. Basta ramdam ko lagi kaming may kasama ng inay pag aalis ng bahay. Para sa akin, gabay namin sila. At sinisigurado nila na ligtas kami palagi. Dahil pag may nangyari sa aming masama, maging sila ay apektado rin. Buhat nga nang mawala na ang lolo ko. Nakasanayan na namin na hindi kami nag-iisa. Taon-taon, pinaparenovate ng aking ama ang bahay namin. Dahil luma na nga ito at bawat bagyo, laging may nasisira at iyon ang pinapaayos ng itay ko. Dahil kung hindi, bibigay ito dahil sa kalumaan na. Naipatayo pa daw ito ng aking lolo noong 1960 pa. At hanggang ngayon, sa awa po ng Diyos, ay maganda pa naman. Kilalang kilala dito sa lugar namin ang bahay namin. Parang tourist attraction na rin po kasi ito. At kahit papano ay ipinagmamalaki namin ito. Dahil naalagaan ng aking ama ang buong kabahayan. Kahit na kontra ang aking ina, na may tumira sa bahay ng lolo ko, wala naman siyang magagawa. Mahal na mahal kasi niya ang aking itay, kaya lahat ng desisyon ng itay, sinusunod naman niya. Dalawa lang po kaming magkapatid. Ako ang bunso, ang aking kapatid ay nasa ibang bansa. Nakinuha po siya ng aking mga tiyahin. Dahil American citizen po ang ilan sa mga kamag-anak namin. Ako naman, nananatili po ako sa tabi ng aking mga magulang. At dahil po mahal na mahal ko sila, ayaw ko pong pumunta sa ibang bansa. Pakiramdam ko po kasi, hindi ako mabubuhay sa Amerika. At yan ang pinagtataka ko sa sarili. Minsan na rin akong nagbakasyon doon, pero napaka-boring. Akala ko masaya. Lalo na kapag Pasko. Hindi pala. Mas masaya pa rin dito sa Pilipinas. Nakakamiss ang ingay dito. Pero ewan ko lang, baka hindi lang ako sanay. Habang may edad nga ako, nalalaman ko ang totoong dahilan. Sa apo pala ng lolo, ako ang may misyon. At nakatala na iyon sa aking kapalaran, kagaya ng itay ko. Nakapagtapos din po ako ng pag-aaral, kaya naman nandito na lang ako sa bahay. Ayaw naman nila akong pagtrabahuin, dahil meron po kasi kaming negosyo na mga paupahang apartment at commercial space. At ako ang namamahala dito. Sir Casper, ako po ay isinilang taong 1990 at dalaga pa rin po ako hanggang sa ngayon. Kaya kung may ibibigay ka, hindi joke lang. Hindi ko po alam, pero pinipili ko na lamang po na maging matandang dalaga. May mga manliligaw din po naman ako, pero ang iba, nawiwerduhan daw sa akin. Ang iba naman, pag nakikinig ng mga maling kwento tungkol sa pamilya namin, simula na yon para iwasan nila ako. Kaya hindi ako ligawin, maging ang mga kaibigan ko ay iilan. Dahil werdo nga daw po ako, at tanggap ko naman ang bagay na yon. Kamig po kasi ng ate ko, maging ang mga pinsan ko. Sabihin na nating may mga ikatlong mata o third eye. Namana daw po namin iyon sa lolo namin. Kilala po kami dito sa lugar namin na nakakakita na hindi pangkaraniwan. At marami ding umiiwas sa amin. At marami din namang nakikipagkaibigan ng mga kababata namin. Alam ko naman ang iba sa kanila ay curious lamang sa aking pagkatao o sa amin. Kaya nakikipagkaibigan. Ang ilan ba pinaglalaroan pa kami at inaalam nila kung tao nga daw ba kami at nakasanayan ko naman iyon. Marami na po kaming napatunayan sa lugar na ito, lalo na sa bahay ng lolo
At ang iba'y hindi naniniwala dahil imposible daw po. Ang iba naman ay naniniwala. Ganoon po talaga ang buhay ng tao. Hindi po naman lahat ay pwedeng maniwala sa atin. At hindi pwede na maging kaibigan natin ang lahat. Lalong hindi po naman pwedeng paniwalaan nila ang aming kakayahan. Kahit po ako ay nasa 34 years old na at may edad na rin, ang aking ama at ina ay may edad na rin. Kaya dapat manindigan kami sa aming paniniwala. At kahit pa sabihin na nila ang kung ano-anong masama patungkol sa aming pamilya, ay nananatili po kaming matatag. At ang aming paniniwalaan ay nananatili sa aming isipan. Maging ang aming mga kamag-anak ay nananatili pong matatag. At lahat kami ay nagtutulungan na mapanatili ang iniwan ng lolo. Ang aming kakaibang kakayahan na wala sa ibang tao. Matagal po bago sinabi sa amin ng itay ang lahat. Siguro edad 15 anyos ako noon at edad 19 naman ang ate ko. Meron po kasi kaming mga kwarto na bawal buksan. At may mga kwarto naman na ang itay lang ang nakakapasok doon. Ewan ko. Pero dahil po maliit lang naman ang aming pamilya, dalawa lang kami ng ate ko. Kaya iniingatan ng itay ang kanyang lihim. Maging ang inay, pag sinabi ng itay na huwag papakialaman ang dalawang kwarto at huwag papasukin ito, ay sumusunod naman siya. Alam ko rin naman na may alam siya. Pero hindi niya sinasabi sa aming dalawa ng ate noon. Bata pa kasi kami noon. Kasi nga siguro ayaw niya na matakot kami at hindi pa namin kayang tanggapin kung anong kakayahan meron kami. Pero habang tumatagal at ipinagtapad na ng aking itay ang katotohanan tungkol sa bahay naming antigo, napag-aralan na rin namin ang mga kakaibang bagay na dapat naming malaman. Dahil nga ang pamilya namin ay may mga kakaibang abilidad. Naunawaan ko na rin po naman ang lahat. Ang kwarto po pala naming dalawa sa itaas ay mahiwaga. Dahan-dahan na ipinapaliwanag ng itay ang katotohanan tungkol sa dalawang kwartong iyon. At sa una, ayaw naming maniwala ng ate. Pero habang tumatagal, natutunan na naming tanggapin ang lahat-lahat. Ang itaas kasi ng bahay namin may 3 kwarto. Ang 2 nakalak at bawal pasukin. At ang 2 kwarto sa ibaba, yun lang ang pwede naming gamitin. Kahit po ako'y lumaki na at nagkaedad na, hindi ko pa po napapasok ang 2 kwarto sa itaas noong kabataan ko. Pero dahil sa ngayon ay nasa tamang edad na ako at alam ng itay at inay na matanda na ako para paglilihiman pa, sinabi na po ng itay ang totoo. Ipinakita sa akin ang loob at doon natuklasan ko ang lahat. Ang 2 kwarto sa itaas ay ang tinatawag na pasukan at labasan ng mga elemento mula po sa kabilang dimensyon. Mahirap pakinggan at mahirap ding paniwalaan. Pero sasabihin ko po sa inyo ang nalaman ko mula sa aking ama. Elementarya pa lang daw noon ang aking itay. Tandang-tanda daw po niya kung paano sila pinagsabihan ng lolo. Hanggang nakasanayan na nila ang ugali ng ama nila. Napakahigpit daw po ng aking lolo noon at bawat salita nito ay batas. Puro po kasi sila lalaking magkakapatid at bawal na bawal po daw na pumanhik sa itaas ng bahay nila noon. Kaya nananatili sila sa baba lang ng bahay. Pangbilin ko ha, bawal na bawal kayo dito sa itaas. Ang mahuli ko, paparusahan ko kayo. Ang paulit-ulit daw na bili ng lolo sa kanilang magkapatid. Pero hindi naglaon ay hinayaan na rin sila ng lolo na pumanhik sa itaas ng bahay nila.
dahil sa nagkakaedad na sila at nasa tamang edad na. At doon nga ay may nakitang sala at mga antigong kagamitan ng koleksyon daw po ng lolo. Mayroon ngang 3 kwarto at ang kwartong 2 iyon ay hindi pwede nilang pasukin. At ang isang kwarto naman, minsan doon daw po natutulog ang kanilang ama. Dahil maaga daw itong nabalo. Kaya hinahayaan lang nila na ang taas ng bahay nila ay para lang sa kanilang ama. Bawal silang matulog doon na magkakapatid. Sila daw po kasi nga noon ay lumaki sa paraang pagiging istrikto ng kanilang ama. At nakasanayan na rin nila ang lolo habang tumatagal. At sa tulong ng kanilang mga kamag-anak, nagabayan daw silang magkakapatid. At ang hindi normal na pamilya sa tingin ng kanilang kabarangay noon ay natutunan na daw nilang deadmahin at wala na silang pakialam pa sa sasabihin ng iba. Nabutan ko po ang lolo ko pero matanda na rin at batang-bata pa ako noon. Hindi rin naman nagtagal ay nawala na rin ito. Dahil bata pa ako noon, hindi ko na masyadong natandaan na ibinorol nila ang lolo. Basta parang nawala na lang ito at hindi ko na alam ang nangyari. Sabi ng inay, basta hindi na lang daw nagising ang lolo. Naabutan daw nila sa loob na ipinagbabawal na kwarto. Sabi naman ng itay, nailibing na daw nila at bawal daw ang bata. Kaya hindi ko na alam ang nangyari noon. Pero maraming nagsasabi na nakikita pa rin daw nila ang lolo. Sabi ng mga dumaraan sa tapat ng bahay namin. Minsan daw po ang lolo ay nakadungaw sa bintana at nakangiti sa kanila. Pero para sa mga kamag-anak ng itay, inatawanan na lang nila ang mga bagay na iyon. Kami mismo alam naming totoo ang nangyayaring kakaiba sa loob ng bahay namin. Pero kahit naman sang-ayunan namin ang mga tao, wala namang mababago. Iisipin lang muli nila na sira ang ulo namin. Marahil daw ay totoo at hindi umaalis ang lolo. At doon ko rin naunawaan na kaya ayaw pagbili ng itay ang bahay. At umiiyak ito pag napagkukwentuhan namin ang bagay na iyon. Dahil daw po ay ayaw niya na iwanan ang kanyang itay. Dahil ang lolo ko daw po, sa paniniwala niya, ay nasa kwarto lang ng bahay namin. Irene, sana naman huwag mong ibenta ang bahay na ito ha. Maawa ka sa lolo mo. Hindi ako nagkulang ng pagpapaliwanag sa iyo, anak. Hindi ka na bata at alam kong nauunawaan mo na ako. Yan ang laging sinasabi ng aking itay. Paulit-ulit at halos memoryado ko na. Pero ang tanong, hanggang kailan namin ipapasa ang pagbabantay sa portal? Gusto niyo ba ipasa ko sa inyo? Tulad ko, wala naman akong anak. Kaya iniisip ko na, paano kaya pag nawala na ako? Maaaring mapuputol na sa akin ang pag-aalaga ng portal. At yun siguro ang nakatala. At lilipat na lang sila sa ibang lugar. Ang naglalaro lang sa aking isipan at lagi kong tanong kay itay, paano kung hindi ko makayanang alagaan at paano na sila? Siguro anak, yun ang nakatala at yun ang katapusan ng kanilang portal. Wala naman tayong magagawa. At kung wala na ako, gawin mo ang lahat ng makakaya mo, anak. Mauunawaan naman iyon ng lolo mo. Uwi ka ni itay. Lagi kaming kinakausap ng aking ama, maging ang aking kapatid, noong andito pa siya sa Pinas. Sinabi ng itay ang lahat-lahat sa amin. Ang iba pang nalalaman niya sa 2 kwartong nasa itaas. Ito daw ay walang laman kung titignan namin. Wala daw kami makikita kahit bangko o lamesa. Ito daw ay bakante at ang pagtatakan lang daw ng papasok doon ay napakalamig ng paligid. Kahit walang aircon o electric fan, yun daw ang mararamdaman niya sa unang pasok.
Parehong ganun daw ang aming mararamdaman sa dalawang kwarto. At lawak ng paligid nito at kakaiba daw ang katahimikan. Ang kaibahan lang daw ng isang kwarto, mabango. At kahit wala naman kaming tanim na halaman o bulaklak sa loob, ay napakabango daw ng amoy nito. Makakaramdam ka daw ng antok at kung hindi mo lalabanan, makakadulog daw ang papasok at mananaginip na nasa ibang lugar na. Kaya daw minabuti na lang ng itay na ilak daw ito. Dahil pag wala kami, baka daw may makapasok na ibang tao. Sana naunawaan ninyo kahit papano ang aking ibig ipaliwanag sa inyo. Ako man noon, dahan-dahan akong pinaliwanagan ng itay ko. Pero limitado lamang ang sinabi niya sa akin. Hindi niya may paliwanag sa akin kung nasaan ang kanyang pamilya at saan galing ang pera namin. At doon pa lang, nauunawaan na namin na sinasabi ng itay. Sinabi ng itay sa amin na yun ang dahilan kung kaya ayaw na ayaw niyang mawawalay sa kanya ang bahay. Dahil ang lolo daw po ay nasa kabilang kwarto lamang. Yun ang paniniwala niya. Nasa kabilang kwarto ang lolo at nakakalabas-masok ito. Ayaw mang ipagtapat ng lolo sa kanyang mga anak ang lahat ng kanyang sekreto. Pero ang itay, ang dugong nananalaytay sa kanya ay dugo ng lolo. Kaya umaasya siya na ang lolo nasa loob lang ng kwarto namin. Dagdag pa ng itay, dapat daw naming ingatan dahil nga may portal na mga engkanto ang loob nito. Ang nagmamay-ari daw ng portal ay kaibigan ng lolo ko. Mahirap ipaliwanag pero ang side po kasi ng lolo ko ay hindi namin nakilala. May ilan na nagpakilalang kamag-anak pero hindi ko na matandaan. Ang side lang po ng lola ko ang alam namin na taga-Bataan din. At ramdam ko na may alam sila, lalo na ang matatanda kong tiyahin. Pero sarado ang kanilang bibig. At ang ibang maedad na kamag-anak ng inay ay mga patay na. Maraming katanungan sa isipan ng itay kung bakit mismong ang partido o ang kanang lolo namin ay hindi po namin kilala sa personal. Maging ang mga kapatid ng itay ay hindi rin po nila nakilala ang mga tiyahin nila at tiyuhin at ang iba pang kaanak ng lolo. Walang nakarehistro sa utak naming lahat. Buong pamilya man namin maging ang ate ko ay nagtataka. Pero ang iniisip ko na lang nitong may edad na ako sa nahahagip ng utak ko sa mga kwento ng itay ko mismo, ang lolo ko ay hindi 100% tao. Siya nga ang tinatawag na taong engkanto na namumuhay at naging isang tao na dahil po sa pagmamahal sa lola ko. Dahil ang lola ko ay totoong tao, siya po ay nagkasakit at siguro po ay hindi naagapan ng lolo ko at namatay agad ito. Iyan man nananatili ang portal sa loob ng 2 kwarto namin. Siguro po ay napakahirap paniwalaan at hindi po talaga papasok sa utak natin na totoo ang pangyayaring iyon. Kaya kami po ang makakapagpatunay dahil kami po hanggang ngayon ay buhay pa. Ang lumang bahay naming ito ay pinipilit ni itay na ilihim ang kung anuman ang nasa loob ng bahay na ito. Pero dahil tumatagal ang panahon at hindi na rin sila pabata ng inay at retired na po ang itay sa pagkapulis ngayon, gusto niya na imulat ang mga tao na maraming kababalaghan sa mundo. Lalo na kung pag-uusapan ay mundo ng pantasya dahil sila po ay may sariling mundo na nakabukod sa atin. Pero ang portal nila, yan po ang nagbibigay ng dahilan para makapasok sila sa mundo natin. Lahat po tayo ay sinilang dito sa mundo at nilalang ng isa lang na makapangyarihan sa lahat. At ang mga elemento po ay nananatiling buhay at mas advanced po ang kanilang pamumuhay kumpara sa atin.
Tandang-tanda ko pa noon, bata pa ako. Naglalaro ako sa sala sa taas. Hinahayaan po naman kami ng aking itay na maglaro sa taas kasama ang ate ko. Rinig ko po na nagbukas ang pinto at sumara. Dahil po bata pa ako noon, elementarya pa lang, hindi ko na po ito binigyan ng pansin. Diretso lang po kami sa paglalaro, pero ang ate biglang umiyak. Dahil may nakita daw po siyang babaeng napakaganda na mahaba ang buhok at tinatawag daw siya. Agad kong tinawag ang inay at sinabi ko na may nakita ang ate ng isang babae sa taas. Pero ang sagot ng inay, hayaan na lang daw namin at baka namamalikmata lang kami. May pagkakataon din minsan na ako rin mismo ay may naririnig na lumalakad at naglalabas-masok sa 2 kwartong iyon. Pero hinayaan ko na lang dahil na rin siguro bata pa lang ako noon at dahil na rin siguro sa utos ng itay na kung ano man ang makita at kung ano ang marinig namin sa taas ay wag na lang naming papansinin. Hanggang sa lumaki na kaming magkakapatid, nasa tamang edad na at nananatili po kaming naniniwala sa sinasabi ng itay. At yung pagpapahalaga at yung respeto ko kay itay ay nandoon pa rin. Dahil alam kong may inililihim pa ang itay sa amin noon. Dumating din po sa punto na ang itay ay napasabak sa isang labanan dahil sa kanyang tungkulin. Sanay na kami ng inay dahil alam namin na alagad ng batas ang itay. At sinabi niya sa amin na tinamaan talaga siya ng bala sa dibdib. Pero hindi po kayo maniniwala. Wala pong nangyaring ganon. At pagtingin niya sa kanyang katawan, walang tama ng baril kahit sa kanyang dibdib o ibang parte pa ng kanyang katawan. Kahit kitang-kita daw niya na binaril siya ng kanilang naharang na mga sindikato. Maging ang mga pulis na kasamahan niya ay kitang nangyari sa kanya. Ang mga kasamahan niya ay nagtaka at inisip na lang daw na may anting-anting ang itay. Pero ang sabi ng itay, kitang-kita niya na bago pa siya barilin, may dumaang mabilis na anino na parang usok na kulay puti. Hindi niya maunawaan at ang bilis daw ng mga pangyayari. Paraw daw pong sinangga ang bala papunta sa kanya. Kaya agad daw po niyang naisip na siguro ay utos iyon ng kanyang ama. Naalagaan ng itay dahil kung mawawala agad ang itay, walang mag-aalaga sa portal nila. Kaya naman hindi na kami nagtataka ng inay sa nangyayaring iyon. At tanging itay lang ang nakakaalam ng lahat. Nagtanong din kami sa mga kasamahan ni itay. At sinabi nilang tinamaan talaga ng bala ng baril ang itay. At napapaluha nga ito habang nagkukwento sa amin. Dahil kung totoong natamaan ng itay at walang nagligtas sa kanya noon, baka sa edad na 30 ay patay na siya noon. Pero ilang beses daw po siyang naligtas sa kapahamakan dahil ramdam ng itay na lagi siyang may kasama sa bawat misyon. Alam ko may nakaalalay sa akin. Ramdam ko iyon. Ayaw ng itay na may mangyaring masama sa akin. Bata pa ako at kailangan pa ako ng portal nila. Wika ni itay. Mula nga sa mga pangyayaring kakaiba sa aking itay, tumatak na sa isipan ko ang aming misyon. Ang alagaan ng 2 portal sa loob ng aming bahay. Tuloy lang ang buhay, ika nga ng aming mga kamag-anak. Ang mahalaga daw ay ligtas kami sa kapahamakan at may nag-aalaga sa amin ng itay at inay. Ang ate ko naman, malapit talaga siya sa mga kamag-anak ng inay. At nang kunin siya ng mga tiyahin ko sa Amerika, kaagad naman itong sumama. Pangarap niya kasing makarating sa ibang bansa. Naikwento pa niya bago siya umalis sa bahay namin, habang nag-iimpake daw siya ng kanyang mga gamit. Nagip daw ng mata niya ang isang matandang lalaki. Pero hindi daw ang lolo yon. Nakatitig lang daw sa kanya habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit. Ang pinagtataka lang daw niya,
Para daw malungkot ang mukha nito. At napuna din ni ate ko, nakakaiba daw ang hugis ng tenga nito. Irene, alam mo hindi ako nakaramdam ng takot. Parang malungkot siya at aalis na ako. Baka kalahin ng lolo iyon. Pwedeng kapatid ng lolo o tiyuhin natin. Kwento pa ng ate ko. Hindi na lang ko sumagot sa ate ko nang sabihin niya iyon. Dahil ako man ay nakikita ko na ang matandang iyon. Tama ang ate ko. Baka tiyuhin ng itay ang matanda. Baka kapatid ng lolo o si lolo na nga iyon. At yun ang anyo niya sa mundo nila. Masaya namang umalis ang ate ko noon. At pag tumatawag siya sa amin, ramdam kong naaabot niya ang kanyang pangarap. At mukhang doon na rin siya bubuo ng pamilya. Kaya ako alam ko na ang misyon ko. Ang aalagaan ng portal na nasa loob ng bahay namin. Iniisip ko na lang lagi ay kasama ko ang pamilya ng lolo ko. At hindi ko sila pwedeng katakutan. At talagang napatunayan ko nga sa sarili ko na ang bahay ng lolo ko ay bahay din ng mga elementong kamag-anak din namin. Mahirap paniwalaan pero yun ang pinararamdam nila sa amin. Ang mga dayo naman sa aming barangay at sa aming lugar, lalo na ngayon na makabago na ang mundo natin, marami na sila na tumataas ang kilay sa amin. Ang tawag na nila sa amin ay pamilyang werdo. O sinasabi pa ng iba na kami daw ay may tililing o may tama sa utak. Dahil daw sa hinahayaan daw namin na manarahan pa kami sa lumang bahay, gayong may pera naman daw kami. Dahil ang lahat ng katabi naming lumang bahay ay gibana o guhuna at puro bago na ang bahay na nakapalibot sa amin. Pero kami po ay nananatiling antigo pa rin. At hindi naman po sa pagmamayabang. Bago naman lahat ang aming kasangkapan at karamihan pa nga galing Amerika. Ang pinarenovate namin sa aming bahay ay hindi po basta-basta lamang. Mahal ito at halos 2,000 taon-taon. At alam ko naman, kahit nawiwardohan sila sa amin, may halong inggit na rin sa lawak po ng aming bahay at lupain. Sa likuran namin ay may malawak pang lote at may 2 malalaking puno. Naiirita daw ang aming mga kapitbahay dahil sa gabi daw, maliwanag at lagi kaming may bisita. Natatawa na lang ako sa kapitbahay sa likuran natin. Bakit daw lagi tayong may bisita sa gabi at may maliwanag na ilaw? Klaseng ang mga kalahi ng lolo mo minsan may okasyon at sila ay nagkakasiyahan sa likuran natin. Hindi na lang ako sumagot anak sa kapitbahay natin. Ahaba lang ang usapan. Ako man itay, minsan pag ako'y nagdidilig ng halaman ng inay sa likuran natin, may madadaanan ang aking mga mata. May para mga babaeng nagtatakbuhan sa mga puno. Agad din namang nawawala. Siguro dahil iyon sa parang bukas ang aking ikatlong mga mata. Alam nilang nakikita ko sila. Sagot ko naman sa itay. Swerte natin anak dahil kakaiba tayo. Ang mahalaga, naalagaan natin sila at napoprotektahan. At nagtataka na rin ako anak, maging ang mga negosyo natin. Walang nagiging problema ang gaan-ganang pamumuhay natin. Alam ko kagagawan nila iyon. Tama nga naman ang itay. Ang aming mga paupahang bahay at mga commercial space ay ilang taon na rin. Wala kaming problemang nakakaharap. Sapat na sapat ang aming income at kahit nga mag-retard na maaga ang itay, ay pwede naman. Kaya lang naman tumatagal sa serbisyo ang itay. Mula nang mapatunayan niyang siya ay may gabay, gusto niyang makatulong pa sa mga kababayan namin. Kilalang kilala ang itay sa bayan namin na pulis na may anting-anting daw. Natatawa na lang ang itay. Kahit wala naman talaga siyang anting-anting sa katawan. Ilang parangal na rin ang aming natanggap mula sa munisipyo at sa punong lalawigan namin. Dahil napapanatili daw namin ang aming bahay na antiko. At halos dinadayo rin ng mga turista ang bahay ng lolo. Pero hindi kami nagpapapasok
hanggang sa labas lamang. Meron ding mga albularyo na dumadayo dahil nararamdaman daw nila ang presyensya ng mga elemento sa bahay namin. Malimit daw silang makakita ng mga kakaibang nilalang na anyong tao. Pero iba daw po ang hugis ng mukha na nakasilip sa bintana namin sa itaas. Nakangiti daw sa kanila ang mga ito at iisa lang ang pumapasok sa isipan ko. Mabubuting nilalang ang elementong naninirahan sa aming bahay. Alam kong kamag-anak namin sila at proud ako sa angka ng aking lolo. Sabihin man nilang werdo kami pero wala kaming magagawa dahil yun ang totoo. Sa ngayon may edad na ang tatay at 1 taon na lang mamamahinga na ito. Hilig niya ngayon magkwento at balikan ang kanyang nakaraan noong kasama pa si lolo. Kwento pa ng itay noong kabataan nila. Marami daw po silang prutas na pinapakain sa kanila ng lolo at wala daw po mabibili sa ating bansa. Sinasabi rin ng itay na kaya daw hindi sila nagkakasakit noon ay dahil sa mga prutas na iyon. Nagtataka rin ako sa itay dahil kahit kailan ay hindi siya napapasok sa ospital. Hindi siya nagkakasakit ng malala. Konting sakit lang ng ulo, lagnat, pati likod. Agad din namang nawawala. Kahit ang inay ay gayon din. At kahit po ako at ang ate ay hindi kami nagkakasakit ng malubha. Sa aking isipan, tumatak na lang na swerte ko pa rin kahit pa sabihin nilang werdo ang pamilya namin. Pero sa palagay niyo ba, sino pa sa ngayon ang pamilyang kagaya namin? Hindi ba't wala na? Kahit kailan kami ay hindi naghihirap sa buhay. Hindi kami nawawala ng pera. At ang itay, kahit kailan nasusunod niya ang luho namin. At lumaki po kaming may takot sa Diyos. Dahil istrikto din ang itay kagaya ng lolo ko. At kahit po ganito kami, na hindi dumana sa kahirapan ng buhay, hindi ko naman po nakakalimutan na makisama. Kahit anong klase pa ng tao ang aming nakakasalamuha sa araw-araw, pati sa mga trabahante namin. Maging ang inay ay kahit hirapan niyang maunawaan ang lahat, alam kong dahilan sa mahal niya kami, ay natutunan na rin niyang makibagay at tanggapin ang lahat ng hiwaga na nangyayari sa loob ng aming bahay. Dahil siya mismo, kahit hindi man aktibo ang kanyang ikatlong mga mata, marami daw siyang nararamdaman, lalo na't solo siya sa maghapon. Ako kasi ay may maliit po akong opisina sa Kabayanan. At dahil kailangan kong asikasuhin ang mga bayarin sa BIR at sa mga kailangan kong ayusin sa aming negosyo. Kaya ang inay ko ang naiiwan maghapon sa bahay. Alam kong nahihirapan siya, pero pinakaya ng inay dahil mahal na mahal niya kami. Hindi ko malilimutan nang umuwi ako isang araw noon. Bandang 5:00 na ng hapon. Ramdam ko na umiiyak ang inay dahil mapula ang kanyang mga mata. Agad ko siyang niyakap at tinanong kung ano ang problema. Sinabi niya sa akin habang siya daw ay naglilinis ng itaas ng bahay namin. Hindi naman daw siya lumalapit sa 2 kwarto na ipinagbabawal na itay. Nang bigla na lang daw siyang nakaramdam ng antok at napaupo na lang siya sa sofa at nakatulog. Hanggang sa naramdaman daw niya na maraming tumatakbong bata sa tabi niya at napakabuong daw ng paligid. Naririnig daw niya ang kanyang pangalan habang tinatawag siya ng mga batang naglalaro. Naninigas daw ang buo niyang katawan at hindi siya makakilos dahil siguro sa malilikot na mga batang engkanto. Pinaglaruan nila ang inay at habang siya ay nagmamakaawa na tama na at siya ay natatakot na. Halos 1 oras din daw siyang ganun ang sitwasyon. Nagtatakbuhan na daw ang mga bata at nagtatawanan paikot sa kanya. Hanggang sa isang matanda daw ang lumapit sa kanya at binulungan siyang gumising na. Hinawakan daw siya nito sa ulo at kay gaan daw ng kamay nito. Pagkaramdam daw niya ay ang lolo ko iyon at doon napaluha siya. Naalala daw niya ang lolo at namimiss niya ang boses nito. Hindi daw siya naluha dahil sa takot. Alam daw niya na makukulit ang mga bata
na kagaya rin ng mga tao. Kaya nauunawaan daw niya ang nagaganap ng mga sandaling iyon. Miss na daw niya kasi ang lolo. Kahit palagi silang pinapalgalitan ng itay noon. Naramdaman ko ang kalungkutan ng inay. Kaya naman sinabi ko sa kanya na aakitin ko na lang siyang kumain sa labas. At masayang-masaya na ito. Ganon lang ang mundong aming ginagalawan sa loob ng aming bahay, Sir Casper. Alam ko mahirap paniwalaan at tiyak hindi tatanggapin ng ilan ng aming buhay. Pero lagi lang po natin tatandaan na sana igalang po natin ang ibang nilalang. Dahil kagaya namin, marami din po kaming karanasan sa loob ng aming bahay na pilit naming tinatanggap sa aming pagkatao. Yung kasabihan pong ayaw man naping tanggapin pero wala naman kaming ibang choice. Kaya tanong reklamo ko dahil alam ko namang ako ang susunod na magbabantay ng portal ni na lolo. Ngayon pa lang, kailangan ko nang humanda. Bata pa naman ang itay at ilang taon pa bago mag-senior citizen. Pero dahil hindi ako makakapagpamilya, wala akong katuwang pag nawala na ang itay at ang inay. Ang napapansin ko pa, Sir Casper, mas nagiging agresibo ang mga engkanto mula nang pumasok ang taong 2010. May bulong-bulungan ng mga albularyo noon sa bayan namin na mas marami daw portal ang nabuksan dahil nasa kasaysayan na daw ng mundo na mangyayari iyon. Sa mga simpleng tao, tatawanan lang nila ang ganong pananaw. Pero kami po na aktibo ang ikatlong mga mata ay ramdam na ramdam namin ang pagbabago ng paligid. At nito lang bago mag-pandemic, isang pangyayari na sadyang binigyan kami ng warning na mga nakatira sa 2 kwarto namin. At ito na maganda kayo. Taong 2018 to 2019, isang pangyayari sa buhay namin. May pailan-ilan ang nababalita sa TV at sa radyo maging sa social media na dahang-dahang nararamdaman na ng tao ang tungkol sa nakakatakot na COVID-19. Dahil nag-alala ang itay, pag-uusapan na namin ang mga dapat naming gawin. At isang araw nga, habang tahimik kami ng itay at inay na namamahinga, 2:00 ng hapon iyon, nakasasala kami sa ibaba ng bahay namin. Naramdaman ng itay na parang may naglalakad sa itaas at ang pintuan ng kwarto bukas-sara ito. Nagkatinginan kaming tatlo at pinipilit na kumalma. Irene, kung ano man ang maririnig mo, ay huwag mong papansinin. Matagal na kitang napaliwanagan. Hayaan niyo na sila. Wala tayong magagawa kundi ang manahimik lamang. Pero itay, parang marami sila ngayon. Bakit kaya? Dati naman pa isa-isa lamang silang lumalabas. Natatakot ako itay. Baka mamaya manakit sila. Hindi mangyayari yun, anak. Alam kong hindi papayag ang itay. Magtiwala ka lang sa lolo mo. Hindi na lang ako muling nagsalita. Ramdam ko ang itay na malaki ang tiwala kay lolo. Ganon pa rin ang kanyang pananaw na si lolo nasa loob ng kwarto namin. Kung iyon ang kanyang kinukunan ng lakas, sino ba naman ako para kontrahin ang itay? Pero halos 1 oras na ang malalakas na yabag sa sahig namin. At ang pintuan ng mga kwarto, para bang marami ang naglalabas-masok. Yung katahimikan ng oras na iyon, lalong nagpapatindig ng balahibo ko. Hanggang isang tunog ng aming narinig at ang itay ay biglang napatayo. Para silang naghahabulan at ang tunog para itong taong hinihila at maging ang dumaraan sa tapat ng bahay namin, napapalingon na. Ayan na nga, nagtingin na ang mga dumaraan. Akala yata marami tayong bisita. Ang lakas kasi ng kanilang paglalakad at ano ba ang ginagawa nila? Tignan nyo na kasi Irene kung anong nangyayari sa taas. Lalo lang tayong pag-uusapan ng mga kapitbahay natin na yan eh. Uwi ka ng inay na alam kong nag-aalala na ito. Hindi na rin mapalagay ang itay at nagtataka na din ako
bakit kakaiba ang kanilang agenda ng araw na iyon. Dati naman, hindi sila ganon kaingay at hindi naririnig sa labas ang kanilang mga ginagawa. Mabuti na lang at malawak ang lote namin at hindi kaagad naririnig ng aming mga kapitbahay ang ingay. Ang kinakatakot lang ng inay, sana daw wag sa gabi mangyari yon at kasalukuyang tahimik ng paligid. Tiyak daw baka tuluyan na kaming ipabarangay ng aming mga kapitbahay. Pero mga bandang 4:00 nang tumahimik, nagsimula na kami ng itay na dahan-dahang pumanik sa itaas. Sa hagdan pa lamang, sumimoy na ang mabangong bulaklak. Pero hindi namin nagustuhan ang aming nakita. Napakagulo ng sala at ang 2 kwarto ay bukas. Maraming tuyot na dahon sa sahig ng sala namin at hindi namin alam kung saan ba nanggagaling. At pagpasok namin ng itay sa 2 kwarto, may mga prutas sa sahig. Napaluha naman ang itay dahil nakilala nito ang mga prutas. Anak, galing dito ang itay. Kilala ko ang mga prutas na yan. Noong kabataan pa namin. Kaming 5, kinakain na namin yan. Bigay ng itay. At pag may mga sakit na nababalitaan ng itay, tulad ng mga dengue, araw-araw niya kaming pinapakain itong mga prutas. Tandang-tanda ko pa ito, anak. Ito talaga ang prutas na yun. Alam ng itay na may paparating na malalang sakit ang tao. Kaya nag-alala siya sa atin. Saad ng itay nun. At nung time na yon, hindi pa namin alam na may paparating na COVID na hindi naman talaga galing sa hayop, kundi ang totoo niyan, gawa ito ng tao. Takang-taka nga ako at bakit nagkaroon ng prutas sa 2 kwarto. Kakaibang klase, hindi naman bayabas at hindi naman mansanas. Talagang mahal na mahal kami ng lolo dahil nahulaan ng itay ang gustong ipahiwatag ng lolo. Kaya parehong may lamang prutas sa loob ng 2 kwarto. At dahil gusto nitong ibigay ng itay sa kanya mga kapatid ang iba, kaya marami ito. Marahil kaya madaming yabag kaming naririnig dahil marami ang nagtulong-tulong na dalhin ang mga prutas. Pwedeng iniutos ng lolo sa ibang engkanto. Ihirap paniwalaan, ano po. Ako man ang oras na yon, nagulat dahil walang ganong uri ng prutas dito sa Pilipinas. At sino naman ang papanik sa itaas ng bahay namin na hindi dadaan sa ibaba kung saan kami andon ni na itay. Maging ang mga dahon na dala nila ay hindi ko makilala. Pwede ring may nakatingin sa amin ng itay na mga oras na yon at pinagmamasdan ako at ang itay. Alam mo ba, anak, sabi ng itay noon, tumatagal ng halos taon sa katawan ng tao ang prutas na ito. Kaya noon, alam mo ba, anak, wala kaming naging sakit na magkakapatid. Sayang lang at dahil sa panganganak, namatay ang inay. Hindi niya nagawang iligtas ang inay. Baka naman po hanggang doon na lang ang buhay ng lola kasi ordinaryong tao lamang ang lola. Saad ko naman. Sumang-ayon nga ang itay sa akin at yun din daw ang sinabi ng lolo sa kanya. Maging ang inay ay yun din ang niisip sa lola dahil kwento daw ng mga kamag-anak naming nakasaksi sa panganganak ng lola. Para pa daw itong namaalam sa lahat noong naghihingalo ito sa ospital. Tama kayo. Malaki na ako noon ng mga anak sa bunso namin ng inay ko. At lahat kami, tinawag niya at namaalam. Kaya alam ko na hanggang doon na lang ang inay ko. Muling sambit ng itay. Bago pa nga lumala ang pandemya, agad nagbiyaya ang itay at inay. At kahit ayaw nila, nagpilit akong sumama. Nagtungo sila sa kalapit bahay namin, kung saan doon naninirahan ang mga kapatid ng itay. Zambales, Pampanga at Orane. Inisa-isa ng itay ang 4 niyang kapatid. At lahat halos napapaluha habang yakap ang itay. Masayang-masaya sila nang makita ang itay. Sabik na sabik sila sa isa't isa. Lalo akong humanga sa lolo.
Maganda ang pagpapalaki niya sa kanyang mga anak. Kahit pa mga lalaki lahat sila, kitang-kita ko na iginagalang nila ang itay. Marami silang napagkwentuhan at saksi ako sa kanilang mga kwento tungkol sa mga gabay nila sa araw-araw. Nawanawaan agad nila ang dala ng itay nang makita ang prutas at agad ibinigay sa kanilang mga anak at inuutos na kainin. Nakakapagtaka at kasyang-kasya ang dami ng mga prutas na para bang binilang ni Lolo para sa kanyang mga apo, anak at manugang. Naikwento pa nila na ligtas silang nakapamuhay kahit wala na ang lolo. May mga nakikita din daw silang mga anyong tao na laging nakabantay sa kanilang mga anak sa school. Maganda pa rin ang kanilang pamumuhay at may mga negosyo. Natatakot silang gumawa ng masama dahil alam nilang kahit patay na ang lolo, malalaman pa rin iyon ng kanilang ama. Maging ang mga pinsan ko na kaedad ko ay alam nila ang kwento tungkol kay lolo at sinabi nila sa akin, aktibo rin ang kanilang mga third eye. Aminado din sila na natatakot sila noon sa sakit na COVID-19 at ngayong dumating kami, nawala daw ang kanilang takot dahil sa dala naming prutas ng lolo. Dahil alagad ng bata si itay noon, lahat ng checkpoint ay nalalampasan namin. Naibigay ng itay ang lahat ng prutas sa aking mga pinsan at alam naming ligtas ng pamilya namin sa sakit na lubaganap. NCR ang naunang dapuan ng mahiwagang sakit. Magdi-December pa ata nun at kabila-kabila na nga ang lockdown nung sumapit ang 2020. Nakapagtataka man, napakagaan ng aming pakiramdam. Buhat ng kainin namin ang mga prutas. Napakatamis ng lasa na parabang natutunaw ng kusa sa aming bibig. Kakaiba talaga ang aming pakiramdam nang maubos namin ang mga prutas. Kahit maedad na rin ang inay at itay, maliksi at malakas pa rin sila. Masayang-masaya ako pag nakikita akong sa kabila ng aming hindi normal na buhay, nananatili naman ang magulang kong walang sakit. At nananatiling ang lihim ang lahat at ang mga anak lang ni Lolo ang nakakaalam sa nangyari at paano namin nakuha ang mga prutas na iyon. Sino ba naman ang maniniwala sa amin? Wala na kaming pakialam pa kung mahiwaga man kung saan namin nakuha ang mga prutas. Ang mahalaga, mahal kami ng lolo. At dumaan na nga ang pandemya sa aming lugar. Marami din ang nasawi sa lugar namin. May mga kamag-anak kaming agad binawian ng buhay dahil sa COVID-19. At nakapagtataka man, nasa mga apo at anak ni Lolo ay walang dinapuan ng sakit. Pero alam namin sa aming sarili na kung wala ang gabay ni Lolo, baka may nasawi rin sa pamilya namin. Habang naka-lockdown ang buong Pilipinas at halos walang makakalabas ng bahay, tumulong naman ang itay sa mga kabarangay namin. Nagbigay ng ayuda ang itay galing sa pera namin. Ang iba ay ayaw tumanggap dahil sa taas ng pride, dahil hindi daw malaman ng mga nakakatanda sa aming lugar kung saan galing ang yaman, baka daw galing daw sa masama. Kahit kailangan nila ng tulong, mas pinili pa nila na itaas ang kanilang ego. Hayaan na natin anak, wala na tayong magagawa pa. Ang tingin nila sa atin ay masasamang tao kahit patay na ang itay. Hindi natin hawak ang kanilang isipan, kaya ang tulungan na lang natin ay ang naniniwala na mabait tayo at hindi werdo. Wika ni inay. Tumagal ang lockdown, naiinip na kami ng inay, kaya minabuti na lang namin na maglinis ng paligid ng bahay. Itunoon namin ang aming mga sarili sa maraming bagay para hindi namin maramdaman ang inip at lungkot. Inabot na kami ng hapon sa paglilinis ng halaman ng inay at mula sa aking kinatatayuan, isang lalaki ang nakasilip mula sa likuran ng malaking puno. Mukhang kaedad ko lamang ito at nakasuot ng puting polo shirt at itim na pantalon. Itinuro ko ito kay inay at sinabi ng inay
na huwag ko daw tignan. Dahil na rin sa gusto kong makilala ang mga kalahi ng lolo, palihim akong kumaway sa lalaki at nakita kong ngumiti ito. Tumatak sa aking isipan ang anyo nito. Maging ang kanyang pagngiti ay nagandahan ako. Anyong tao ito at hindi anyo ng mga dati kong nakikita sa itaas ng bahay namin. Mula noon, nakikita ko na lagi siya sa likuran ng bahay namin at lagi siyang lumalabas sa malaking puno. Napuna ko habang tumatagal, naaaninag ko ang kanyang tenga. Hindi ito kagaya ng isang tao na bilog. Medyo malaki ito at patusok ang dulo. Maging ang buhok niya hindi kulay itim. Para siyang kulay ginto na may halong itim pag malayo mo titignan. Ang pinagtataka ko lang, bakit hindi siya nakakapasok sa kwarto ng lolo ko sa itaas. Lagi ko siyang tinatanaw mula sa bintana namin sa ibaba. Masaya na ako sa ganon. Kung lalapit siya, natatakot ako. Baka ako hindi siya kalahi ng lolo ko at gumagamit lang ito ng anyo ng tao. Dahil nga aktibo ang third eye ko, baka ako sinasamantala niya ang kalagayan ko. Nababasa ko noon sa mga online story, kahit daw maligno, ay kayang mag-anyong tao kaya natatakot ako sa lalaki. Pinili ko na lang ilihim sa itay, ayaw ko siyang bigyan ng isipin. At ang inay naman buong akala niya, hindi ko na muling nakita pang lalaki. Baka kasi matakot din ito. Halos buong taon na aktibo ang pandemya. At andun din sa puno ang lalaki. Lagi itong kumagaway at nakakalakad siya paikot sa lote namin. Kaya lang hindi siya nalapit sa bahay namin at yun ang pinagtatakhan ko. At pag nasa itaas ako ng bahay, bubuksan ko ang bintana sa likuran para makita ko siya sa puno. Napupuna ko na para bang takot itong tumingin sa itaas ng bahay namin. Mula noon, nagduda na ako. At ang kutob ko, may nakikita siya na kasama ko habang nakasilip sa bintana namin sa itaas. Nauunawaan ko habang tumatagal. Hindi siya kalahi ng lolo dahil hindi niya kayang dumaan sa portal nila lolo. At kung ang portal niya ay ang puno, baka hindi ito engkanto. Mula noon nawala na ako ng gana sa lalaki. Ayaw ko na itong makita. Bahala na ang mga kalahi ng lolo ang magpaalis sa kanya. Ewan ko ba naman at napaimik ako habang nasa sala sa itaas ng bahay. Lo, ayaw ko na sa kanya. Bahala ka na po. Natatakot na ako sa kanya baka hindi siya mabait na engkanto kagaya ng lahi niyo. Bahala na po kayo sa kanya, Lo. Ayaw ko na pong tumingin sa puno. Bulong ko habang nakahiga ako sa sofa namin sa sala. Habang ako ay naglalaro sa cellphone ko, may inaaninag akong matandang lalaki sa bintana namin at biglang nawala. Agad akong bumangon at lumapit sa bintana at nasaksihan ko ang lalaking lagi kong natatanaw sa puno ay kausap ng isang matandaring lalaki. Lumilingon sila sa akin at nakatungo ang lalaki sa puno habang parang pinagsasabihan ng matanda. Unawang-unawa ko na parang nadinig ng kalahi ng lolo ang binulong ko kanina. Marahil ay pinagsabihan ng lalaki at naunawaan ko rin, hindi nga ito kalahi ng lolo ko. At ang isa ko pang nararamdaman, parang ang lolo ko ang matandang iyon. Ang kutob kong iyon siguro ang anyo ng lolo ko sa kanilang mundo. Buhat nga noon, hindi ko na nakita ang lalaki sa puno. Napakahiwaga talaga. Inilihim ko na lang kay inay at itay ang naranasan ko ngayon. Hindi na nila dapat pang problemahin ang ganong bagay. Kayang-kaya ko na ang lahat ngayon. Sa ngayon ay papapakinggan nila at saka lang nila malaman. Kaya gusto ko sir habang ina-upload mo ito, ay nandito sila inay at itay at pareho naming pakinggan. Natapos ang pandemic noon, pero hindi pa ganun kaluwag. Medyo bumalik na sa normal ang buhay. Nag-retire na si itay noon
at ang kapatid ko sa Amerika ikakasal na sa isang PhilAm. Masayang masaya ito pag tumatawag sa akin. Hindi ako nakakaramdam ng inggit. Ewan ko ba sa sarili ko. Iniisip ko tuloy na abnormal ako. Basta masaya na ako sa loob ng bahay, hawak ang cellphone ko at nakikiramdam sa mahiwagang kwarto ng lolo ko. Yan lang ang gusto ko sa buhay, Sir Casper. At ang mahalaga, kasama ko ang inay at itay ko. May negosyo ako at masaya ang pamilya ko. Wala na akong mahiling pa. Kung sana single ka, Sir Casper. Next year, ipaparenovate muli ng itay ang bahay namin. At pag malapit na ang araw na yon, para bang naiiba ang ambiyan sa itaas ng bahay. Siguro itinatago muna nila ang portal dahil may ibang taong darating at ayaw nilang mapahamak kami. Ang mga kaibigan ng itay na mga karpentero, sila ay kakampi namin sa pagpapaliwanag sa mga tao na normal na bahay lang naman ang kinakatakutan nila. Sila din ang nagpapatunay na mababait naman kami. Kaya inaalagaan ng itay na mga gumagawa ng bahay namin taon-taon. Bukod sa pera, binibigyan din namin sila ng grocery pag Pasko at bagong taon. Yan po, Sir Casper, ang kwento ng buhay ko. Medyo hindi nakakatakot. Kasama ang mga nilalang na aaminin ko man o sa hindi, mukhang kalahi ko sila. Lagi po sana nating tatandaan, hindi lahat ng elemento ay nananakit. Basta ang alam ko, mabait ang lahi ng lolo ko. Hanggang ngayon 2024 na, masaya kaming naninirahan dito sa Bataan. Naway maging payapa ang Pilipinas para sa lahat po tayo ay ligtas na mamuhay sa araw-araw. At bago ko tapusin ang kwentong ito ay paalala sa lahat. Magpasalamat ka na dumating ka sa puntong ito. O magpasa hanggang ngayon ay nakikinig ka pa rin. Nasa sa inyo na kung maniniwala kayo o sa hindi. Ngayong taong 2026, maganda kayo. Sana manalangin kayo palagi na hindi maulit ang pandemyang yon. Pero ito po, pa-take note, 2026. Dapat next year maghanda na kayo, mga pera man o financial o kahit anong mga pagkain. Pagtungtong ng 2026, walang eksaktong petsa. May darating na parang pandemya. Nasa sa inyo kung maniwala kayo o sa hindi. Balikan nyo ito pag nangyari yon. At hanggang dito na lang po. Salamat po, Sir Casper. Paalam na po at sana maraming makikinig sa kwento kong ito dito sa channel mo. Nanginginig ako, kinakabahan ako dun . Grabe. Totoo kaya yun sa palagay nyo? Kinabahan ako, nanginginig ako. 2026? Lo. Wakas. Usap-usap tayo sa comment.